At sa ngayon po ay makakasama po natin ang aking partner na si Mark Salazar. Mark, nasaan ka na ba? Nasaan ka ba ngayon sa Quezon City? Maki, nandito ako sa Roxas District sa Quezon City. Isa sa pinakabinabantayan kapag ganitong malakas ang ulan sapagkat ito ay mabilis bahain. Alam mo, buti na lamang Maki at may isang oras ng mahigit na hindi umuulan dito sapagkat yung maghapong tuloy-tuloy na interval na 10 minutes lamang ay titila at uulan ay mabilis ang pagtaas ng tubig. Itong nakikita ngayon ninyo na baha sa aking likuran ay bumaba pa yan dahil nasa 1.5 meters na lamang itong taas ng baha pero itong 1.5 meters to ay sa bungad lamang ito at itong bungad ang pinakamababang parte nitong komunidad dito sa Roxas District at may 600 families yung mga apektado at most of their houses ay nalubog na yung first floor. Itong 1.5, ang katumbas niyan sa likuran, mas malakas ang current ng tubig dyan, mas malakas ang agos ng tubig ay hanggang 3 to 4 meters lalagpas sa tao. Ngayon, bakit nandito pa rin yung mga rescue team ng barangay sapagkat meron pa rin mga residente ang hindi nagpapa-evacuate sa maghapong paggalugad ng mga rescue rito para mag-evacuate ng tao. At problema nila ngayon dahil kumakagat na ang dilim ay mas mahihirapan sila kung mamayang gabi ay saka pa tataas ang tubig at magpaparescue yung mga tao dahil binaba na rin dito yung pinutol na yung supply ng kuryente at magiging madilim na. Makakasama natin, Maki, mga kapuso, yung isa sa kasama natin mga nagre-rescue. Sir, ano yung nakikita nyo magiging problema nyo pag pumagat na ang dilim mamaya at meron pang mga residenteng nariyan pa sa mga bahay nila? Ang nakikita po namin ngayon kasi katulad nga po, yung merong mga bata, mga paslit, yun ho yung unang nagugutom, So, ngayon na ho, ang feedback namin, dito nga po, sabi nila, kailangan namin pagkain. Kasi ho, hindi na sila pwede pumasok. Karamihan ho dyan, gasol, inakyat na ho nila, naiwan na po. So, ang hiningi namin tulong ngayon po sa Quezon City, pamunuan po, yung pagkain, kaya mahigaan po nila. Kasi yun po ngayon yung talagang kailangan nila. So multipurpose hall ninyo dahil doon ang evacuation sa taas nito? Actually po, 3 po yung aming evacuation center sa ngayon. Dito po sa may Kampupot, yung multipurpose hall. Basketball court po sa Palengke. Ngayon po si Father naman, yung ating Holy Family Parish Priest, binuksan niya po yung simbahan. At sa simbahan po, meron po doong mga pew, mga upuan na pwede pong higaan ng mga tao. So ngayon po, ang mga tao ngayon sa basketball court, inilikas na po namin muna sa simbahan. At doon na lang po hatid yung mga rescue relief goods po. Sir, kanina sa maghapon nakita ko na kayo ay nagre-rescue, inuuna ninyo yung mga nakatatanda, yung mga bata. Sa puntong ito, meron pa ho ba? Sigurado ho ba tayong wala na mga bata dyan na naiwan sa flooded area at wala na yung mga nakatatanda, yung mga tatay na lamang at kalalakihan ng pamilya natitira? Hindi pa po. Kung nakikita nyo po, sir, yung nasa bahay na mataas na yon. May mga mababait po dito na may-ari ng mga matataas na gusali at talagang pinasadya po nila para po makatulong sila sa mga nakatira sa mababang bahay. So, kung to say na lahat po ay lumikas na, hindi po. Meron pa pong mga natira doon. Kaya nga po, yung aming magiging problema niyan yung supply ng pagkain kasi ang pag-alam po namin hanggang Huwebes pa po itong ulan. Alam mo, Maki, ang problema kasi rito, pakiramdaman yung mga residente. Sapagkat may mga experiences naman na yung community rito, sinasabi ko nga na more than 600 families, ng habagat, yung naunang malakas sa habagat natin at undoy, at sinasabi nila na walang-wala pa ito. Mababaw pa raw ito base ako ikukumpara sa karanasan nila nung nakaraang undoy at saka habagat, pero hindi raw pwede rin pakasiguro sagana naman mga barangay officials sapagkat mahirap mong ispilengin ang weather, hindi mo masisigurado kung bigla naman bubuwas, kagaya niyan umuulan na naman ngayon. Pinapanalangin dito na dapat hindi at least 2 hours sana na wag muna umulan para humupa pa, bumaba pa ang tubig. At pag bumuhos na naman yan at nataong pang gabi, walang ilaw, hindi natin nakikita ang mga residenteng ating ire-rescue, ay malaking problema. Mark, nakikita nyo yung nakalatag na yon na yung lubid
Oo. Nakalatag na yan sa buong street na yan hanggang doon sa likuran na mas malakas yung agos ng tubig. Nakaabang na yan para mamayang gabi, para mas madali yung navigation nila, yung paggapang ng rescue. Papa sa mga bahay, medyo tanda naman na nila kung aling mga bahay dyan yung alam nilang meron pang nananatili doon, yung mga nag-refuse na magpa-evacuate ay mas madali-dali na nilang gagapangin. Pero syempre, limitadong ilaw nila dahil pinatay na yung supply ng kuryente dito at mamaya pagkagat ng tagang mangangapa na mga rescuer. Maki? Ayun na nga, Mark. Di ba sinasabi nila na may mga tao pa dyan? Do we have an idea kung gaano pa kadami yung mga ayaw magsilikas? Marami pa, Maki, kasi ang inuna lang nila talaga yung mga nasaksihan namin kanina, yung medyo may edad na, medyo hirap nang maglakad, at yung mga maliliit talaga na bata. Pero alam mo, may mga nanay pa rin na naiiwan dyan. At karamihan, yung mga tatay at mga lalaki, mga binata sa kanilang pamilya na iiwan dahil nagbabantay ng kanilang mga gamit. Meron ding mga nanay na sinabi nga niya sa atin, nakikitambay dun sa matataas na gusali dito sa Gumamela Street, para hindi sila masyadong malayo dun sa bahay nila. Gusto nila, tanaw pa rin nila. At marami yun. Mas marami, in fact, more than half ng 600 families ang nananatili pa rin dito. Kagaya niya, nakikita ninyo, ang live na kuha na yan, si ate at saka yung kanyang pamilya nananatili across the basketball court. Mas gusto nila yan kasi nababantayan nila yung kanilang gamit kaysa sa yung magpupunta sila sa evacuation center na sila ay may agam-agam kung ano na nangyari sa kanilang gamit. Hindi naman sana nanakaw, kundi baka mamaya nadala na ng baha, hindi na nila nailigtas. Ganyan ang problema. Okay.